Nangamba ang tatlo noong unti-unti nang lumapit sa kanila ang napakaraming lumilipad na halimaw, mas lalo silang nag-alala dahil naroroon na rin ang pinuno ng mga ito na kilala sa tawag na Sobek Eagles Leader. Sinabi ni Zhu Liao na paano nga raw nila matatalo ang isang B-rank Monster King gayong puro Nova Starfall Warlord lang silang lahat. Sinubukan ni Zhu Liao at Ding Yiying na palagan ng halimaw pero hindi nila kinakaya ang lakas nito. Sa lakas ng halimaw ay tila nawawalan na ng pag-asa ang dalawa, iniisip ng mga ito na mukhang doon na nga raw sila mamamatay. Noong makita ni Zhou Fan na nahihirapan na ang dalawa niyang nakagrupo ay doon na nito naisip na mukhang kailangan na niyang umaksyon. Agad na inatake ng ating bida ang napakatigas ng uso ng Sobek Eagles Leader upang tigilan na nito ang pagsugod sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Zhou Fan kina Zhu Liao at Ding Yiying na ano naman daw kung isang B-rank Monster King ang nasa harapan nila, kaya nga raw sila nagpunta doon ay para patayin ito at para makapasa sila sa kanilang War God Preparation Exam. Hindi nga raw sila makakaakyat sa level ng pagiging isang War God kung tatakasan at susukuan lang nila ang mga laban na kanilang nakakaharap. Binanggit din ni Zhou Fan sa dalawa na nasa loob daw sila ng isang kuweba, kaya hindi rin nila masyadong puproblemahin ang mataas na paglipad ng mga halimaw. Magagawa nga raw nilang makaligtas sa kasalukuyan nilang sitwasyon basta magtulong-tulong lang daw silang tatlo sa pakikipaglaban sa mga ito. Lumakas ang loob ni Ding Yiying dahil tama nga raw ang sinabi ng ating bida, paano nga raw sila magiging isang War God expert sa hinaharap kung ngayon pa lang ay umaatras na sila sa harap ng isang mahirap na laban. Sinabi rin ni Zhu Liao na dahil nga raw nasa isa silang makipot na lugar ay mas malaki nga raw ang pag-asa nila na makatalo ng mga lumilipad na halimaw kaysa sa labanan nila ang mga ito sa labas. Naisip ni Zhou Fan na kailangan daw muna nilang gawan ng paraan ang napakaraming Sobek Eagles bago nila kalabanin ang Sobek Eagles Leader. Sa kasalukuyan niyang araw lakas ay makakaya niyang patayin ang mga ito ng mabilis, kailangan lang daw na mailayo nila sa mga ito ang kanilang pinakapinuno. Sinabihan ni Zhou Fan ang dalawa niyang kasama na kuhanin daw muna ng mga ito ang atensyon ng Sobek Eagles Leader. Uubusin niya raw muna ang napakarami nitong alagad bago niya ang mga ito tulungan sa pakikipaglaban sa B-rank Monster King. Bago sumugod si Ding Yiying ay nilagyan muna nito ng isang klase ng anesthetic poison ang kanyang sandata. Noong handa na ang lahat ay doon na sila nagdesisyon ni Zhu Liao na kuhanin ang atensyon ng halimaw. Umatake na ulit ang Sobek Eagles Leader at matagumpay naman itong nasangga ni Zhu Liao. Habang malapit sa kanila ang halimaw ay agad niyang tinawag si Ding Yiying, sinabi niya dito na pagkakataon na raw nito para umatake. Agad na tumalo ng mataas si Ding Yiying para maabot ng pag-atake niya ang Sobek Birds Leader. Sa pag-atake niyang yun ay matagumpay naman niyang nasugatan ang parehas na pakpak ng halimaw. Hindi niya man ito napuruhan pero ang mahalaga ay tumalab dito ang laso ng kanyang mga sandata. Naisip ni Zhou Fan na talagang mga genius nga raw ang mga ito na nararapat na kumuha ng War God Preparation Exam. Sa sandaling mag-focus nga raw ang mga ito sa pakikipaglaban at gamitin ang lamang nila sa sikip ng lugar ay nagagawa na ng mga itong mapigilan ang pag-atake ng kinakalaban nilang B-rank Monster King. Naisip din ni Zhou Fan na bago niya nga raw patayin ang napakaraming kumpul ng Sobek Eagles ay kailangan niya raw munang siguraduhin ang kaligtasan ni Ding Yiying at Zhu Liao. Ginamit ni Zhou Fan ang kanyang monster restraining rope para hulihin ang mapanganib na Sobek Eagles Leader. Pagkahuli niya sa isa nitong paa ay agad niya itong itinali sa isang matibay na bato. Naisip ni Zhou Fan na siguro naman daw ay mapipigil nito ng saglit ang halimaw. Mukhang masisira na rin daw ang lubid niyang ito kaya sa palagay niya ay ito na ang huling beses na magagamit niya ito. Noong nagawan na niya ng paraan ang pinakamapanganib na halimaw ay agad na siyang nagtungo sa direksyon ng mga nagtutumpukan na Sobek Eagles. Kailangan niyang araw bilisan ang pagpatay sa mga halimaw na ito para makabalik agad siya sa dalawa niyang kasamahan. Mabilis na nagpatalon-talon ng ating bida para patayin ng mabilisan ang mga lumilipad na halimaw. Habang nakikipaglaban ay naisip ni Zhou Fan na isang araw talagang A-rank mystic weapon ang kanyang sandata na Blade of Retribution. Sa talas nga raw nito ay napapatay niya agad ang mga kalaban niyang C-rank flying monster gamit lamang ang isa niyang pag-atake. Hindi pa nga raw nag-a-activate ang ibang special skills ng kanyang espada pero ganoon na agad ang resulta. Kung wala nga lang daw sa panganib ang dalawa niyang kasamahan ay napakaganda nga raw sana ng lugar na ito para makapag-ipon siya ng maraming stat points. Naisip din ng ating bida na dahil nga raw malapit na niyang maubos ang mga nagkalat na Sobek Eagle,
Siguro naman daw ay napipigilan pa rin ni Zuliao at Ding Yiying ang kalaban ng mga itong B-rank Monster King. Pero salungat sa inaasahan ni Zofan ang nangyayari sa mga ito, magkasabay na tumalsik ang dalawa sa magkaibang direksyon ng dahil sa napakalakas na pag-atake ng kinakalaban ng mga itong Sobik Eagles leader. Sumigaw ng malakas si Zuliao noong makita nito na si Ding Yiying ang unang nilapitan ng halimaw. Nangamba naman si Ding Yiying dahil hindi na nga raw siya makakaiwas, napapaisip siya kung yun na ba raw ang kanyang katapusan. Noong malapit na ang Sobik Eagles leader kay Ding Yiying ay bigla na lang itong napahinto. Nagtaka si Ding Yiying kung ano raw ang nangyari, hanggang sa napansin niya na nakatali pala sa paa ng Sobik Birds leader ang monster restraining rope na dala ng ating bida. Pero dahil nga isang B-rank Monster King ang kanilang kalaban, mabilis rin agad itong nakaisip ng solusyon. Pagkaputol ng Sobik Eagles leader sa monster restraining rope na nakatali sa kanyang paa ay itinuloy na nito ang pag-atake, gustong-gusto na nitong patayin si Ding Yiying. Mangangamba na sana ulit si Ding Yiying para sa kanyang buhay pero may bigla siyang napansin. Agad na lumapit sa kanya si Zofan para iligtas siya sa pag-atake ng halimaw. Habang buhat-buhat ay hindi makapaniwala si Ding Yiying na napatay na agad ng ating bida ang lahat ng mga naroroong Sobik Eagles. Pinaalala ni Zofan sa babaeng ito na isang araw A-rank mystic weapon ang kanyang sandata. Nahihirapan man daw siyang labanan ng Sobik Eagles leader, pero gamit nga raw ang sandata niyang ito ay napakadali niya lang napapatay ang mga kasama nitong alagad. Iyon nga rin daw ang dahilan kaya sinabi niya kanina na siya na raw muna ang bahala sa ibang halimaw. Naisip ni Ding Yiying na wala pa nga raw 20 taon si Zofan pero nagawa na nga raw agad nitong makasali sa isang War God preparation exam. Mukhang bukod nga raw sa top tier ang talento nito ay napakalakas at napakahusay rin ito sa larangan ng pakikipaglaban. Sinubukan ng Sobik Eagles leader na tawagin ang kanyang mga alagad, pero laking gulat na lang nito noong makita niya na patay na ang lahat ng mga ito. Sa galit ng halimaw ay agad itong sumugod sa tatlo. Hindi naman nasindak ang ating bida, bagkus ay pinayuhan pa niya ang dalawa niyang kasamahan. Sinabi niya sa mga ito na wag nga raw ang mga itong aatras, kapag pinagsama-sama nga raw nila ang kanilang lakas ay sigurado siya na mapapatay nila ang halimaw na ito. Nagtaka si Zuliao kung bakit parang mas malakas raw ngayon ang ginagawang pag-atake ng Sobik Eagles leader, mukhang nagwawala na nga raw ito noong malaman nito na patay na ang lahat ng kanyang mga alagad. Noong sinasangga pa ni Zuliao ang pag-atake ng halimaw ay doon na ulit umatake si Ding Yiying, binabalak na ulit nitong gawin ang nauna niyang ginawa sa halimaw. Pero noong malapit na siya ay biglang natuon sa kanya ang atensyon ng Sobik Eagles leader. Naisip ng halimaw na hindi na nga raw uubra sa kanya ang estratehiya na ginamit kanina ng mga ito. Kinabahan si Ding Yiying dahil siya na nga raw ngayon ang balak puntiryahin ng halimaw. Hindi nga raw kakayanin ng gaya niyang novice warlord ang bilis ng isang B-rank Monster King. Aatake na sana ang Sobik Eagles leader pero bigla itong natigilan noong maglabas si Zofan ng napakalakas na aura. Imbis na umatake ay napaatras pa ang halimaw, natatakot ito dahil nakakakilabot nga raw ang killing intent na kanyang nararamdaman. Natuwa ang ating bida sa naging reaksyon ng halimaw, mukhang sapat na nga raw ang kanyang killing intent para manakot ng isang B-rank Monster King. Naisip niya rin na hindi na nga rin daw ito masama, hindi na niya raw kailangang ipakita pa ang totoo niyang lakas para lang patayin ito. Sinamantala ni Zofan ang pagkabalisa ng halimaw, agad niya itong nilapitan at inatake ng napakalakas. Napahiyaw ang Sobik Eagles leader nang dahil sa napakalaking sugat na iniwan sa kanya ng sandata ng ating bida. Kung kanina lang ay nakakaramdam pa ito ng takot, ngayon ay wala na itong pakialam sa buhay niya dahil gusto na lang nitong mapatay ang tao na nanakit sa kanya. Habang tumatakbo ay sinabi ni Zofan na hindi nga rin daw biro ang makipaglaban sa isang B-rank Monster King, kahit nga raw inatake na niya ito ng malakas gamit ang kanyang mystic weapon ay hindi pa niya rin ito napuruhan. Nakita ni Ding Yiying na hindi na sila pinapansin ng Sobik Birds leader dahil nakatuon na lang ang pansin nito kay Zofan, ito na nga raw ang pagkakataon niya para lagyan ulit ng lason ang halimaw. Tumigil sa paghabol ang Sobik Birds leader noong may maramdaman ito sa kanyang katawan, napamura pa ito dahil ginamitan nga raw siya ng mga kalaban niyang tao ng napakadayang paraan. Nagtaka ang halimaw noong makita nito na palaki na ng palaki ang pinsala sa kanyang katawan, nagtataka siya kung saan at kailan niya ba raw ito nakuha. Shoutout kay Idol Jeffrey Eriubel sa pagbibigay ng 125 stat points.
Maraming salamat po. Eksakto namang nakatanggap si Zofan ng notification na gumana raw ang sharpness at poison erosion effects ng kanyang Blade of Retribution. Naisip ng ating bida na napakamalas nga raw ng halimaw na ito, isang beses niya nga lang daw itong nasugatan pero parehas na gumana ang dalawang special effects ng kanyang A-rank mystic weapon. Bukod nga raw sa poison erosion na nagmula sa Blue Armored Winged Scorpion ay mayroon ring bleeding effect ang sharpness effect nito. Ito nga raw ang dahilan kaya napakabilis na naging masama ang kalagayan ng halimaw. Pinuri ni Zhu Liao si Ding Yiying dahil tumatalab na nga raw ngayon ang anesthetic poison na inilagay nito. Sinabi rin ni Ding Yiying na mukhang nanghihina na nga raw ang Sobit Eagles leader, pero napapaisip din siya kung ganoon ba raw talaga kaepektibo ang lason na inilagay niya dito. Sinabihan ni Zofan ang dalawa na wag na raw ang mga itong mag-isip ng kung ano-ano, at patayin na nga raw agad nila ang halimaw habang nanghihina pa ito. Ibigay na nga raw ng mga ito ang buo nilang lakas para mapatay na nila ang kinakalaban nilang B-rank Monster King. Sinabihan ni Zhu Liao ang dalawa niyang kasamahan na siya na raw ang bahalang kumuha sa atensyon ng halimaw at mag-focus na lang daw ang mga ito sa pag-atake. Bago ulit sumugod si Ding Yiying ay nilagyan muna nito ng anesthetic poison ang kanyang magkabilang sandata. Hindi na hinintay pa ni Zofan ang ginagawa nito, agad na niyang inatake ang Sobit Eagles leader bago pa man ito makalipad at makatakas sa kanila. Naisip ulit ni Zofan na napakaganda nga raw ng kanyang Blade of Retribution, nag-activate nga lang daw ang dalawa nitong special effects pero halos nag-aagaw buhay na nga raw agad ang Sobit Eagles leader. Naisip niya rin na marahil ay magagawa na niyang makipagsabayan sa mga A-rank monster kapag ginamit na niya ang totoo niyang lakas at ang kanyang sandata na Blade of Retribution. Hindi na nga raw siya magtatatakbo at mabubugbog pa ng mga ganoong halimaw gaya na lang ng nangyari noon. Mas lalo pang binilisan ng Sobit Eagles leader ang kanyang pagtakas noong maramdaman nito na hindi na niya kakayanin pang makipaglaban. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na tinatakbuhan lang sila ng isang B-rank Monster King. Sa tinding araw ng pinsala na tinamo nito sa kanila ay napilitan na itong tumakas. Nagpasalamat ulit si Zhu Liao kay Ding Yiying, kung hindi nga raw sa ginamit nitong anesthetic poison sa halimaw ay baka nalagay na sila sa panganib. Sumagot naman si Ding Yiying ng pakiramdam niya nga raw ay may kakaibang nangyayari doon. Hindi nga raw ganoong kalakas ang epekto ng kanyang anesthetic poison, kahit pa noong ginagamit niya ito kanina sa mga nakalaban nilang C-rank monsters. Sinabi ni Zhu Liao na iba't iba nga raw ang reaksyon ng bawat halimaw sa mga anesthetic poison, marahil nga raw ay mas epektibo lang sa Sobit Eagles leader ang lason na dala nito. Tinawag ni Zofan ang dalawa dahil kailangan pa raw nilang habulin ang halimaw. Hindi nga raw nila ito maaaring pabayaan na makatakas dahil parte nga raw ito ng kanilang War God Preparation Exam. Sinabi rin ni Zofan na kapag nakatakas nga raw ito ay masasayang lang ang kanilang pinaghirapan. Agad na ring humabol sina Zhu Liao at Ding Yiying sa nanghihinang Sobit Eagles leader, hindi nga raw nila maaaring hayaan na makatakas ito. Kumalat na sa buong katawan ng halimaw ang bleeding effect at poison erosion ng sandata ng ating bida. Matapos noon ay napatigil na ito ng paglipad, at doon ay bumagsak ng pagkalakas-lakas ang wala ng buhay na halimaw sa isang tumpok ng bato. Nakumpirma ni Zofan na patay na ang halimaw noong makatanggap siya ng notification na makakakuha raw siya ng 3 stat points nang dahil sa pagkakapatay niya sa isang B-rank Monster King. Sinabi rin ng kanyang War God system na may laman rin daw na B-rank Monster Core ang katawan ng Sobit Eagles leader. Hindi rin halos makapaniwala si Zofan na makakapatay siya ng isang B-rank Monster King sa ganoong paraan. Mukhang ang poison erosion nga raw ng kanyang sandata ay higit na mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Naisip din ni Zofan na hindi na rin daw pala masama na napadpad sila doon, nakatipid nga raw sila ng oras dahil hindi na nila kinailangan pang hanapin kung nasaan ang B-rank Monster King na parte ng kanilang War God Preparation Exam. Nakakuha nga rin daw sila ng Monster Core ng isang B-rank Monster King, kaya hindi nga raw nasayang ang pagpunta nila doon. Pagkalapit ni Ding Yiying ay hindi ito makapaniwala na patay na talaga ang Sobit Eagles leader. Nagtaka rin si Zhu Liao dahil hindi nga rin daw sila nakapag-iwan sa halimaw ng isang malaking pinsala. Ang lubos din na ipinagtataka ni Zhu Liao ay kung bakit bigla na lang nagkulay asul ang dugo ng Sobit Eagles leader, nagtataka siya kung anong klaseng araw ng lason ang tumama dito.
Nagimbento naman si Zoufan at sinabi sa kanyang mga kasamahan na marahil ay nalason ng araw ang halimaw na ito bago pa man nila ito makalaban. Mukhang noong unang araw ay napipigil pa nito ang pagkalat ng lason pero nang dahil sa mga ginawa nilang pag-atake ay doon na hindi kinaya ng halimaw. Ito nga lang daw ang naiisip niyang dahilan kung bakit bigla na lang namatay ang Sobekte Eagles leader at kung bakit nagkulay asul ang dugo nito. Matapos makipaglaban ay naglakad na ulit ang tatlo para hanapin kung saan ang labasan ng pinasok nilang kuweba. Nagtaka sina Zoufan at Ding Yiying noong bigla na lang tumigil sa paglalakad ang nasa unahan nila na si Zhu Liao. Inilawan ni Zhu Liao ang kanilang ibaba at doon ay nakakita siya ng napakaraming kalansay ng mga tao. Nagtanong si Ding Yiying kung lahat ba raw kaya ng mga taong ito ay pinatay ng mga Sobekte Eagles. Sumagot si Zhu Liao nang parang ganoon na nga. Sinabi pa niya na talagang napakalulupit nga raw pala ng mga halimaw na ito. Pero hindi sumang-ayon ng ating bida sa hinala ng dalawang ito. Nagtanong si Zoufan sa dalawa kung hindi ba raw ang mga ito nagtataka kung bakit halos buong-buo pa ang karamihan sa mga kalansay na naroon. Kung pinatay nga raw ang mga ito ng mga Sobekte Eagles, sa tigas at tulis nga raw ng mga nguso nito, dapat ay durog-durog na ang mga buto ng mga nakikita nilang kalansay. Sinabi ni Zoufan na sa palagay niya nga raw ay hindi ito kagagawa ng mga nakalaban nilang halimaw. Nalinawan naman agad si Ding Yiying sa mga narinig niya sa ating bida, sinabi nito na ngayon niya lang daw napansin pero mukhang namatay nga raw pala ang mga ito nang dahil sa inatake ang mga ito ng isang Starfall weapon. Sinabi ni Zhu Liao na dalawang klase lang daw ng sandata ang kayang gumawa ng ganoong pinsala, napapaisip siya kung bakit parang pamilyar nga raw sa kanya ang pinsala na tinamo ng mga ito. Nag-isip ng mabuti si Zhu Liao hanggang sa maalala na niya kung anong sandata ang maaaring pumatay sa mga natagpuan nilang kalansay. Pero noong babanggitin na niya ito sa kanyang mga kasamahan ay may bigla na lang nagpakawala ng isang mahabang sandata patungo sa kanilang direksyon. Ang pinakapuntirya ng pag-ataking ito ay ang tumatayong tank ng grupo na si Zhu Liao, hindi na ito nakaiwas pa dahil sa bilis ng tumama ditong sandata. Unti-unti nang lumalapit ang mga tao na nagplano ng pag-atake. Ito ay ang leader ng grupo na si Shuji at ang lalaki na may kulay pulang buhok na si Cheng Ziyu. Nag-alala si Ding Yiying sa biglaang pagbagsak ni Zhu Liao, nagulat siya noong makita niya na pamilyar sa kanya ang spear na tumama sa katawan nito. Habang lumalapit ay sinabi ni Cheng Ziyu kay Shuji na talagang napakatibay nga raw ng katawan ni Zhu Liao, hindi nga raw siya makapaniwala na buhay pa rin ito matapos nitong tamaan ng kanyang pag-atake. Nagalit si Ding Yiying noong mapagtanto nito na ang may pakana pala ng pag-ambush na ito ay si Cheng Ziyu at ang leader ng kanilang grupo na si Shuji. Sinabi ni Ding Yiying na sa mga kamay raw pala ng mga ito namatay ang napakaraming bangkay na kanilang nakita. Tinanong niya ang dalawang ito kung bakit nila ito ginagawa. Sinabihan ni Shuji si Ding Yiying nang bakit pa raw ito nagtatanong gayong halatang halata na naman ito. Sinabi ni Shuji na sila nga raw ni Cheng Ziyu ang gumawa ng mga naroong patibong, ginagawa nga raw nila ito para patayin ang mga genius na nagtatangkang lumahok sa War God Preparation Exam. Sinabi rin ni Shuji na sila rin daw ang may kagagawa ng mga pagsabog kanina sa kanilang paligid at ang pagkakalaglag ng mga ito sa mismong pugad ng B-Rank Monster King. Ang ipinagtataka niya lang daw ay kung bakit wala ni isa sa mga ito ang namatay sa mga kamay ng Sobekte Eagles leader, mukhang minaliit nga raw niya ang lakas na taglay ng mga ito. Pero kahit nga raw nakatakas ang mga ito sa Sobekte Eagles leader ay wala pa rin naman daw magbabago. Mamamatay pa rin daw ang tatlong ito, yun nga lang ay siya na mismo ang papatay sa mga ito. Nakaramdam din ng panghihinayang si Shuji dahil hindi nga raw ang mga ito namatay sa halimaw, ayaw pa naman daw sana niyang sirain ang maganda niyang imahe bilang isang mabuting leader. Sumang-ayon din si Cheng Ziyu sa sinabi ni Shuji. Gusto niya nga rin daw sanang panatilihin kay Ding Yiying ang imahe niya na labis na pagkahumaling dito. Pero pabor na rin daw sa kanya na buhay pa rin ito, sisiguraduhin niya nga raw na bago ito mamatay ay ipapadama niya muna dito ang kanyang pagmamahal na hinding-hindi pa nito natitikman. Tinanong ni Ding Yiying si Cheng Ziyu kung bakit niya nga raw ito ginagawa, hindi ba raw dati na silang magkakampi mula pa lang sa training camp na kanilang pinanggalingan. Sinabihan din ni Ding Yiying si Shuji na malalagot nga raw ito sa sandaling malaman ng teacher nito na si Instructor Zhang Pan ang mga pinaggagawa nitong masama. Tinawag naman ni Shuji nang walang muwang si Ding Yiying, mukhang hindi nga raw ito naturuan ng maayos ng War God expert nitong master.
Bakit nga raw nito naisip na hindi alam ng kanyang teacher na si Instructor Zhang Pan ang mga pinaggagawa nila doon?